Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Kayo po ay nakatunghay sa ating channel, Manunodlo Archive. Bakit nga ba hindi binabanatan ni Rowena Guanzon si VP Sara? Bakit nga ba hindi sang-ayon si Guanzon sa impeachment laban kay VP Sara? Ibig sabihin ba nito na maka-Duterte pala si Rowena Guanzon? Tumanggap ng mga katanungan galing sa publiko si Attorney Rowena Guanzon na itanong kung ano ang kanyang paniniwala pagdating sa politika kung saan siya naroon ngayon. Excellence, integrity, at pagmamahal sa bayan ang tanging naisagot ni Guanzon. Ngunit nilinaw niya na siya ay kakamping at hindi DDS. Bagamat kinagigiliwan at nagugustuhan siya ng mga supporters ni Duterte, ay hindi ibig sabihin na naging DDS o magiging DDS na siya. Katunayan ay hindi nga siya sang-ayon sa ilang patakaran at stand ng nooy dating Pangulong Duterte. Halimbawa ang minsay pagkiling ng nakaraang administrasyon sa China. At isa pang patunay na hindi siya DDS ay tumitindig siya sang-ayon sa UN arbitral ruling patungkol sa West Philippine Sea. Ngunit ito ay nilinaw ni Guanzon ayon sa kanya na consistent anti-Marcos aniya siya simula pa noong 13 taong gulang niya. Aniya ay never again sa mga Marcos kasi ang tingin ni Guanzon kung mananalo uli ang mga Marcos ay dinastiya na uli ang mangyayari. At sa 3 taong administrasyon ni BBM ay wala niyang pinatutunguhan ang Pilipinas bagkos lumala pa nga ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kabila ng mga pahayag ni Guanzon, ay ibig sabihin lang nito na nagkakaisa sila ng mga DDS sa pagkontra sa administrasyong Marcos. Kung hindi pala makadigong si Guanzon, ibig sabihin ba na makasara ito? Ayon kay Guanzon ay, porket hindi siya sang-ayon sa impeachment laban kay VP, ay makasara na ito. Wala lang di umanong sapat na basehan ang impeachment laban kay Duterte at hindi lang ito makabubuti para sa bansa. Ang isa pang tanong, may posibilidad pala na makatandem ni VP Sara si Atty. Rowena Guanzon pagdating ng 2028 election? I have here some, ang dami actually, no? We have this segment we call IQ, no? Internet questions and comments. Now, siguro mas maganda na lang, let's read it together para, Internet questions. IQ natin to internet questions. Okay. This one is from J.S. Uy. Yan. Rowena. Wow, what values or ethical beliefs have led you to your current political beliefs? Oh, excellence and integrity. Excellence and integrity. And love of country. Because my parents were, they were heroes during the war. My father was a guerrilla. Anak ko ng sundalo. No? Okay. He was captured, bayoneted, incarcerated, beaten up, and he escaped. And he went to college in Silliman after the war with my mother, and he graduated the first summa cum laude of Silliman. In 1950, he was given, one of the veterans given the U.S. Congressional Gold Medal by the U.S. Congress. Yeah. Talaga you're in the lineage of heroes, because that's why our parents really taught us. And my mother was a daughter of a mayor during the war who refused to surrender to the Japanese Imperial Army. The apple does not fall far from the tree. That's what you are. The water cannot rise higher than the source. Well said, Your Honor. Okay, let's go now to David D'Angelo. Ayan. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really left of center. So yung mga DDS, they're originally pro-Duterte. All right? And then they represent Duterte's principles, right? So, hindi po ako DDS. Kaya lang, love ako ng mga DDS, di ba? It doesn't make me DDS kung if they like me, di ba? And they vote for me or they comment, ganyan. Kasi ako, I'm really left of center. Ever since high school, di ba? I was in UP.
barkada ko yun si Lisa Masa Oo. ng Gabriela, Okay, di ba? yeah. My political ideological beliefs are different. No? Atin ang West Philippine Sea, di ba? I okay. stand for Yun na yun. that UN arbitral ruling, di ba? I do not like the incursion of China, di ba? And well, Digong represents a friendly stance to China, With China. di ba? And Right. so that's what the DDS represent. But to my pleasant surprise, I've been to Cebu and Davao. Yung mga DDS are very, welcome nila ang mga taong hindi DDS. Okay. So, para sa kanila, So they're balanced, more balanced there. yeah, because I also deal with professionals. Yeah. I don't Yes. really, I don't really talk to, di ba, yung... Hindi, it's okay. Yeah, but, I don't really go out and, Right. in a foreign country, like Davao. I don't really go out there. And I get to meet people in groups and they're mostly professionals. So, mali po yung tingin nyo na DDS ako kasi hindi ko binabanatan si Sara Duterte. Pero, Yan, you okay. have to appreciate that I'm really consistent. Anti-Marcos po talaga ako. Since I was 13 years old, pangalawang Marcos na po ako eh. Wag naman po sana pangatlo. 67 na ako eh. Never again. Di ba? Okay. Ilang water cannon ang tumama sa akin dyan sa dinaanan kay yung Ferdinand Marcos na regime, ha? When I was campaigning against Marcos for Lenny, sinabi ko, pag nanalo si Marcos, hindi na yan aalis. Hindi na It's aalis. going to be a dynasty all over again. Right? So, I'm consistent anti-Marcos. And so the DDS, they like that. That's Right? But this... I think for everyone, consistency, Yeah, but consistency and everything is, but these very mga important. makikitid na mga tao kasi, they have small minds eh. Hanggang dun lang sila eh. Black or white. Alam nyo, ay, hindi kayo mananalo pag ganyan lagi iniisip nyo. And you know that ako ay basta anti-Marcos ako kasi nakita ko na, lalo na ngayon after 3 years, na wala talagang magandang patutunguhan. Our country is not getting, progressing. It's getting worse under Bongbong Marcos. I have to cut. Ang dami kasi, no? But ito na lang, just one lang. But no? that's a good question, ha? Yeah, right. So I can explain. Okay. Ito, galing from Francis Pope or Pope, no? May plano po ba kayong tumakbong senador? Ayan na lang. No, I have no plans of running for senator now. Kasi, iisipin mo, pag may plano ako, all my efforts and all my behavior will be towards that goal. And I like to be free. Right. I'm very independent. You are your own woman. Yeah, and I made my own woman. Yes, That's true. Kasi parents ko were very keen on independence, financial, career, etc. So, I'm very secure and I'm very independent. So, wala po akong planong tumakbong senador. Kasi gusto ko po independent talaga ako. Ngayon, tingnan nyo yung mga may plano dyan, di gigewang-gewang sila. Diba? True. Ako sabihin nyo, impeachment, bakit ako ayaw ko na impeach? Sinabi ko na sa inyo from the start. Nauna na ako dyan sa iba. That this impeachment is not a good thing for the country. Plus, the grounds for impeachment, for me, they're not sufficient to impeach the vice president. And all the problems of the country, uunahin nyo talaga yan. Talunin nyo na lang yan sa eleksyon. Total, 3 years na lang naman. Pinakulong nyo na naman si Digong. Di ba? Ako, nakulong na rin lang si Digong. Di ba? Yan ang wish ng marami. Di banatan na natin ngayon si Marcos Romualdez.